Sa tulong ng nabook niyang motorcycle taxi rider, nasagip po ang isang babae mula sa pambubugbog umano ng kanyang nobyo sa Makati City. Ang suspect na Taiwanese sumuko sa pulisya. Balitang hatid ni Jomar Presto, exclusive. Nasagip na mga tauhan ng Makati City Police Station itong Miyerkules ng madaling araw. Ang babaeng ito mula sa kamay ng kanyang dayuhang nobyo na umano'y nang bubugbog sa kanya. Yan ay sa tulong ng isang motorcycle rider mula sa isang ride-hailing app na ibinuk pa mismo ng 23 anyos na biktima. Sa kwento ng rider na hindi na humarap sa kamera, gamit ang app, nagpasundo ang biktima sa isang hotel sa poblasyon. Pero imbis na sumakay ang biktima, nagpadala siya ng sunod-sunod na mensahe na humihingi ng saklolo. Agad daw siyang nagtungo sa istasyon ng pulisya para ipaalam ang nangyari. Sir, paano naman pa-rescue naman po nung customer ko, nagpapaback up at papatayin doon siya ng pasahero niya, ay boyfriend niya. Sa may Pagkarating ng mga pulis sa labas ng kwarto ng hotel, agad din naman daw sumuko ang 45 anyos na suspect na isang Taiwanese national ayon sa pulisya. We were able to rescue the victim. Then nadala natin dito sa ating station. Then nakuha na natin ng details. Bali sa kanyang report, 3 times na siyang binugbog. Anong una, pinagbigyan niya, allegedly nakalagay sa report niya is under the influence of liquor. Pagka nalalasing, sinasaktan siya. Hindi pa raw malinaw sa ngayon ang dahilan ng pambubugbog ng suspect sa biktima. Nagkasundo ang dalawa na tuluyan na maghiwalay, kaya pinapirma sila sa barangay ng mga sinumpaang salaysay. Sinusubukan pa namin makipag-ugnayan sa biktima at sa suspect. Nagpaalala naman ng PNP sa publiko na pwedeng direktang magsumbong sa kanila. Pwede raw tumawag sa 911. Maaari rin makipag-ugnayan sa PNP sa pamamagitan ng iba't ibang social media. Jomar Presto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep 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 sa mga motorista, may nakambang taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa initial projection ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, 85 centavos hanggang 1 peso and 35 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. May hike ding 75 centavos hanggang 1 peso and 25 centavos sa presyo ng diesel. Habang sa kerosene, may taas presyong 95 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos kada litro. Kabilang sa posibleng na nakaapekto riyan ng sanksyon ng Amerika sa Iran at girian ng Russia at Ukraine. Mga kapuso, 7 lugar sa bansa ang maaaring makaranas ng danger level na heat index ngayong pong Biyernes. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 46 degrees Celsius na heat index sa Dagupan, Pangasinan, 43 degrees Celsius sa General Santos City, 42 degrees Celsius sa Apari at Tuguegarao, Cagayan, Olongapo City, Sangley Point, sa Cavite City at sa Cuyo, Palawan. Extreme caution level pa rin po na heat index ang posibleng maranasan dito sa Metro Manila sa 40 degrees Celsius sa Pasay, habang 39 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Kung magiging mainit at maalinsangan po sa mga nasabing lugar, ilang panig naman ng bansa ang uulanin dahil sa low pressure area. Huling namataan niya ng Pag-asa 60 kilometers hilaga ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nananatiling mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging bagyo. Apektado po ng sama ng panahon ang Caraga Region, Eastern Visayas, Albay, Sorsogon, Masbate at Catanduanes. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, ngayong pong umaga ay asahan na ang ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at maging sa Mindanao. Magpapatuloy yan at magiging malawakang ulan pagdating po ng hapon. Uulanin pa rin ng husto ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao ngayong weekend. Higit na makakaasa po ng maayos na panahon ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible pong ulan ngayong Biyernes sa ilang panig ng Metro Manila. Nag-aaralan ng MMDA at Metro Manila Council ang pagpapatupad ng odd-even scheme sa EDSA kapag nagsimula na ang rehabilitasyon. Kung sakali, magiging hiwalay pa ito sa umiiral na number coding ng MMDA. Layon doon itong maiwasan ng Carmageddon o matinding traffic kapag nagsimula na ang rehabilitasyon. Pagtitiyak naman ng Department of Transportation, hindi isasara ang EDSA bus carousel kapag ginagawa ng EDSA at pareho pa rin ang magiging sistema.
Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. May mga estudyante po sa isang paaralan sa Calasiao, Pangasinan ang sumama ang pakiramdam dahil sa init ng panahon. Chris, anong nangyari naman sa kanila? Oni, may mga nahilo, sumakit ang ulo at may nahimatay pa raw dahil sa sobrang init. Sa tala ng Calasiao Comprehensive National High School, nasa 73 estudyante na ang nagpakonsulta sa klinik ngayong buwan dahil sa sakit ng ulo, bunsod ng mainit na panahon. May 22 ring nag-ulat na nahihilo sila at may 2 na ring nahimatay. Naasikaso naman daw sila agad ng school nurse. Simula nitong Lunes, nasa danger level o mahigit sa 42 degrees Celsius ang heat index dito sa Dagupan City na katabi ng Calasiao. Kaya payo ng mga doktor palagi ang uminom ng tubig at magsuot ng komportableng damit. Wala naman sa ospital ang isang COMELEC officer sa Pidig, Ilocos Norte matapos na atakihin sa puso. Batay sa investigasyon, bigla umanong nahilo at nawala ng malay ang COMELEC officer na si Judy Adriano habang nagsasalita sa isinasagawang peace covenant signing ng mga aspirant. Tinulungan siya ng mga pulis at itinakbo sa ospital. Ayon sa attending physician, atake sa puso ang sanhi ng pagkamatay ni Adriano. Meron din siyang diabetes at hypertension. "45 days na lang bago ang eleksyon 2025, umarangkada na ngayong araw ang kampanya para sa mga lokal na posisyon. Kasabay nito, nagsagawa ng Oplan Baklas ang COMELEC at ilang taga-LGU ng mga campaign material na wala sa tamang lugar. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin at Jomar Apresto. Sinimulan na ngayong araw ng Commission on Election ang Grand Oplan Baklas para sa mga poster ng mga lokal na kandidato na nakakabit sa mga ipinagbabawal na lugar. Kasunod ito ng pagsisimula ng local campaign period. Kasama ni COMELEC Chairman George Garcia, si MMDA Chairman Romando Artes na nagbaklas ng mga poster sa bahagi ng Pretil Market sa Tondo, Maynila. Sabi ng COMELEC, simula bukas, magpapadala na sila ng sulat o ng order to remove para sa mga kandidato. Itong isang kanto pa lang na tinanggal natin dito sa Pretil Market ay isang truck na yung natanggal natin. Pero mula bukas, hindi na kami para lumabas pa. Mula bukas, susulatan na namin sila, bibigyan na namin sila ng order to remove. At pag 3 araw, pagkatapos hindi nila tanggalin yan, show cause order na yung susunod na matatanggap nila. Bukod sa pagkakabit ng mga poster sa mga undesignated places, babaklasin din nila ang mga oversized at mga non-environment friendly materials. Ayon naman sa MMDA, aabot sa 500 tauhan nilang ipakakalat sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para magbaklas ng mga illegal poster. Hindi rin daw sila magbibigay ng permit sa mga kandidato para mag-motorcade tuwing araw ng Lunes hanggang Biyernes. Weekdays, bawal po. So weekend lang po and holiday sila pwedeng payagan doon sa mga karsada under our jurisdiction. May parusa ba, Chair, kapag sumuway sila sa... Well, uhuliin po natin kasi obstruction po yan. Bukod sa Oplan Baklas, nabanggit din ng COMELEC na patuloy nilang tinututukan ng mga lugar na nagkaroon ng posibleng election-related incident. Sa ngayon ay wala pa naman daw lugar ang nasa ilalim ng COMELEC control pero posibleng may isa ang isa ilalim dito sa mga susunod na araw o linggo. Nagmo-monitor ang COMELEC at nag-deploy na rin tayo ng mga dagdag na tropa ng PNP at AFP sa mga lugar na kritikal na sa palagay namin anytime maaari magkaroon ng kaguluhan. Again, ang ating pakiusap sa buong pamunuan ng Philippine National Police na mabuwag ang lahat ng private armed groups sa ating bansa. Ang lahat ng firearms, lalo na ang loose firearms ay makumpiska. Bungad pa lang ng Kalayaan Avenue sa Quezon City, pinagtatanggal na ng COMELEC at mga tauhan ng Department of Public Order and Safety o DPOS ang mga campaign posters na nakadikit sa pader. May mga mali ang sukat at wala rin sa common poster area. Ilang metro ang layo, marami ring posters na nakalagay naman sa steel fence. Sunod-sunod din tinanggal ang mga tarpaulin na nakadikit sa mga pader. Sa Viluna Avenue, corner Mabilis Street, tad-tad ng campaign posters ang isang yerong bakod ng bakanteng lote. Ganyan din ang sitwasyon sa mga kanto na Mapang-Akit Street at Matatag Street. Nakadikit ang mga tarpaulin ng mga kandidato kahit sa pinagbabawal na lugar. Sa E. Rodriguez Avenue, marami ring natanggal ng mga campaign posters na nakadikit sa pader. Isinakay ang mga binaklas na campaign posters sa dump truck.
Compared dun sa unang Oplan Baklas, most likely ngayon, wala na yung mga nasa street light, sa Meralco signpost and sa traffic light kasi meron kaming local ordinance na bawal doon magkabit. So ngayon, napansin namin parang wala na. Mostly nasa mga walls na, mga abandoned na walls, abandoned places. James Agustin, Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay po sa pagsisimula ng 45 araw na campaign period ng mga tumatakbo sa local elections, kausapin po natin si Attorney Ona Caritos, Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Ms. Coy and Sir Rafi. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapanood. Ma'am, ano po ba ang initial assessment ninyo sa pagsisimula po ng local campaign period ngayong araw? Well, so far sa initial assessment namin sa simula ng campaign period for local candidates ngayong araw, wala pa naman tayo natatanggap ng mga violations or reports ng violations, lalo na sa mga posters na nasa maling lugar. So, nag-expect tayo in the following days na mas marami tayo matatanggap na reports. Ngayon kasi kakasimula lang. So far so good. Wala pa na any untoward incident reported to us sa LENTE. Oo, pero sa kasaysayan po kasi, di ba, kadalasan talagang mas mainit, no? Yung tunggalian ng mga kumakandidato po sa lokal na posisyon. Bakit ho kaya para mas maintindihan po ng ating mga nanonood? Well, sa kasaysayan talaga, Ms. Connie, mas mainit ang lokal na eleksyon kasi mas ramdam ng mga tao, mas ramdam natin na ito talaga yung politika at ito yung gobyerno na nakakasalumuhan natin sa araw-araw. So, mas mainit, lalo na pati mas maraming naglalaban, mas malapit sa ating mga botante ang mga issue at yung mga problema kinakaharap sa lokal. Kaya historically, mas mainit ang eleksyon sa lokal kumpara sa national. Oho, at ano ho yung mga kadalasang nagiging paglabag sa kampanya ng mga tumatakbo sa lokal na posisyon? At baka nadagdagan pa kasi, sabi ho ng Vote Report PH, isang election watchdog po para sa midterm elections, leading candidates daw ang leading campaign violators din. Ano ho ang masasabi nyo dyan? Well, ang number one naman na violation lagi na nakikita natin pagdating sa mga local candidates ay yung maling paglalagay ng mga posters sa mga maling lugar, yung maling paggamit ng size ng poster, sumusobra doon sa 2x3 feet. Pero sa mga huling dalawang eleksyon na na-monitor natin, isa rin nating binabantayan ay yung paggamit ng resources ng ating gobyerno, paggamit ng sasakyan, paggamit ng tao ng gobyerno para sa kampanya ng mga incumbent o yung mga kamag-anak nitong mga incumbent na hindi na tumatakbo sa pwesto. Yan nga yung tinatawag natin na ASR. At yan yung isa pa nating binabantayan at ini-expect natin na may mga reports tayo matatanggap patungkol dyan. Ngayon naman po, sa digital age, syempre nandyan na rin ang digital campaigning. Ang tanong lang ho, sapat ba yung kapangyarihan po ng COMELEC para mapanagot yung mga election violators online naman? Well, sapat sa ngayon kasi ang ginagawa ni COMELEC is being creative about it. Ginagamit nila yung mga batas pang eleksyon natin na anong panahon na pinasa yung batas katulad ng Omnibus Election Code, na ating Fair Election Act. Hindi pa naman ganun. Actually, wala pang internet. Yung Omnibus Election Code, pinasa yan, 1985. Yung sa Fair Election Act naman, hindi pa ganun ka massive yung usage at penetration ng internet sa ating bansa. So, dahil nga wala pang pagbabago sa batas natin regarding online campaigning, ginagawa ng paraan ni COMELEC at ni-stretch yung mga batas na nabanggit ko para kahit pa paano ma-regulate nila ang mga ginagawang pangangampanya ng ating mga kandidato sa iba't ibang online platforms. Pagdating naman po sa election-related violence, ano ho ang trend na nakikita ninyo habang papalapit po ang election 2025? Sa Sinawing Palad, meron na ho tayong election-related incidents dyan po sa Maguindanao. Well, ano yan, ini-expect natin. Pero sana wag naman mangyari to expectation natin. Opo. Tataas pa o dadami pa yung mga insidente na nakikita natin election-related violence. Lalo na sa BARM kasi tatandaan natin sa darating na Oktubre ngayong taon ay magkakaroon ng unang BARM parliamentary elections. So yung mga kandidato at yung mga supporters sa BARM ay hindi lang itong Mayo na national at local election ang tinitignan nila. Tinitingnan rin nila yung BARM parliamentary elections ngayong October at syempre ngayon nagpe-prepare na sila. Yes. Kaya lalo init ng election dyan sa region. Okay. At kung may mga makita pong election violations, ano ang dapat gawin ng ating mga kababayan? Well, unang dapat gawin ng ating mga kababayan ay unang-una mag-document. Huwag mo na isipin paano ba ito i-report. Ang pinakamahalaga ay ebidensya. So, kailangan mag-take ng pictures
mag-take ng video, syempre unang iisipin pa rin ay security. Syempre, wag naman po nating gawing dangerous yung situation, lalo na sa pagkuha ng picture at video. So, unang gawin, pag may nakita violation, i-document at sa susunod, pagkatapos ng tamang documentation ay i-report naman sa COMELEC or maaari po i-report din sa amin sa LETE. Makakatulong po kami sa lalo na sa case build-up o yung sa paggawa rin ng documentation. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa Balitang Hali, Attorney. Thank you. Maraming salamat rin po. Yan po naman si Attorney Ona Caritos ng Lente.